Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang milenyo at ang wakas ng kasalanan. Natutunan natin na balang araw ay tuluyan ng wawakasan ng Diyos ang kasalanan, kamatayan at lahat ng kasamaan. Ngayon naman ay nasa ika-28 paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa bagong lupa. Ito na ang huling pag-aaral sa ating serye ng 28 Fundamental Beliefs. May tanong ako sa inyo. Nangarap na ba kayong mabuhay sa isang lugar na walang sakit, walang luha, walang takot, walang pagkabigo, walang kamatayan? Isang lugar kung saan wala ng digmaan, krimen, kalungkutan at paghihiwalay. Ang magandang balita ay hindi lamang ito pangarap. Ito ay pangako ng Diyos at ang pangakong iyan ay tinatawag na bagong lupa. Una, ano ang bagong lupa? Sinasabi sa Isaiah 65:17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala pa. Pagkatapos ng huling paghuhukom at ng ganap na pagwawakas ng kasalanan, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ito ang magiging walang hanggang tahanan ng kanyang bayan. Hindi ito pansamantalang lugar. Hindi ito bakasyonan lamang. Ito ang tahanang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak magpakailanman. Ikalawa, wala ng sakit, luha at kamatayan. Isa ito sa pinakamagandang pangako sa buong Biblia. Sabi sa Pahayag 21:4. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagluluksa, pagtangis o kirot man. Isipin niyo yun. Wala ng ospital, wala ng burol, wala ng libingan, wala ng cancer, wala ng kalungkutan, wala ng paghihiwalay. Lahat ng sakit na dulot ng kasalanan ay tuluyan ng mawawala. Ikatlo, mananahan ng Diyos kasama ng kanyang bayan. Ito ang pinakadakilang pagpapala sa bagong lupa. Hindi lamang dahil maganda ang lugar. Hindi lamang dahil wala ng problema, kundi dahil makakasama natin ang Diyos. Sabi sa Pahayag 21:3, narito, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Siya'y mananahan sa kanila. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ang kasalanan sa mundo, magkakaroon muli ng ganap na pakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos. Makikita natin siya ng harapan. Makakasama natin si Jesus magpakailanman. Ikaapat, maibabalik ang kagandahan ng paglalang. Ang bagong lupa ay hindi isang wasak na mundo. Ito ay isang mundong ganap na naibalik sa orihinal na plano ng Diyos. Sinasabi sa Isaiah 11:6, ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Ipinapakita nito ang ganap na kapayapaan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Wala ng karahasan, wala ng panganib, wala ng takot. Lahat ng nilalang ay mamumuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan. Ikalima, magkakaroon tayo ng makabuluhang buhay. Minsan iniisip ng iba na ang langit ay walang katapusang pag-upo lamang at pag-awit. Ngunit ipinapakita ng Biblia na magkakaroon tayo ng masaya at makabuluhang gawain. Sabi sa Isaiah 65:21-22. Magtatayo sila ng mga bahay at kanilang tatahanan ang mga iyon. Magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon.
Magkakaroon tayo ng pagkakataong tuklasin ang walang hanggang karunungan at pag-ibig ng Diyos. Patuloy tayong lalago, matututo at maglilingkod sa Kanya magpakailanman. Ika-6. Ang bagong lupa ay bunga ng sakripisyo ni Jesus. Hindi natin matatamo ang bagong lupa dahil mabuti tayo. Hindi dahil perpekto tayo. Matatamo natin ito dahil sa biyaya ni Kristo. Sabi ni Jesus sa John 14:2-3, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y yayaon upang ipaghanda ko kayo ng lugar." Ang bagong lupa ay binili ng dugo ni Kristo sa krus. Dahil namatay siya para sa atin, mayroon tayong pag-asang mabuhay kasama niya magpakailanman. Kaya ano ang ating paniniwalaan ngayon? Lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Wala ng sakit, luha at kamatayan. Mananahan ang Diyos kasama ng kanyang bayan. Maibabalik ang kagandahan ng kanyang paglalang. Magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay kasama si Jesus. At ang bagong lupa ang magiging tahanan ng mga naligtas magpakailanman. Mga kaibigan, ito na ang huling pag-aaral natin ng 28 Fundamental Beliefs. Mula sa paglalang hanggang sa bagong lupa, iisa ang mensahe ng Biblia. Mahal tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo. Hinanap niya tayo nang tayo'y mawala. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ni Jesus. At ngayon ay naghahanda siya ng tahanan para sa atin. Maaring marami kang pinagdadaanan sa buhay. Maaring may panalangin kang hindi pa nasasagot. May mga luha kang lihim na ibinubuhos. May mga sugat kang hindi nakikita ng iba. Ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Darating ang araw na papahirin ng Diyos ang bawat luha. Darating ang araw na mawawala ang lahat ng sakit at kalungkutan. Darating ang araw na makakasama natin si Jesus magpakailanman sa bagong lupa. Maraming salamat sa pagsama sa ating buong 28 Fundamental Beliefs Series. Dalangin ko na hindi lamang natin ito napag-aralan, kundi isnabuhay rin natin ang mga katotohanang ito. Muli ako si Mary Mee na nagpapaalala. Mary Mee mang pinagdaraanan mo ngayon, huwag mong kalimutang may tahanang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Manatiling tapat kay Jesus sapagkat malapit na tayong umuwi. God bless us all.